impyerno. Yes, ang kinakatakutan natin lahat, impyerno, kasi sabi sa Matthew 25:41, then shall he say unto them on his left hand, depart from me, ye cursed ones, into the everlasting fire made for the devil and his angels. Di ang ibig sabihin ba nun yung kaluluwa natin pagka namatay tayo nang walang Jesus sa puso, pupunta na agad sa apoy habang buhay? Masusunog yung kaluluwa natin habang buhay? Actually, hindi. Kuya Pepito, sabi ni Jesus kasi may eternal fire. Sabi sa Bible, may eternal fire. Si Jesus lang yung nagsabi ng eternal fire. Walang ibang ganon sa Bible. Nasa New Testament lang yung konsepto ng impyerno. Yun ngang word na hell, nasa New Testament lang siya. Tapos, sobrang prevalent niya sa English translation. Ano mo yung sabi naman sa Psalms 18:5? Tingnan mo, the hell, my hell. Again, nag-a-appeal na naman kayo sa King James Version. Specifically, applicable siya sa mga common English version ng Bible. Kasi nga, ang mga ginagamit sa simbahan na English Bible, nag-stem sila galing sa King James Version na sinisimplify yung English para accessible sa mga may kinig sa kanila. Ngayon, ang problema ng Psalms 18:5 doon sa hell, hindi hell yung ibig sabihin nun. Animal na pa-jacket ako, ang lamig bigla. Hindi pala bumabagyo, parang LPA lang. Sheol ang first term na gamit sa Old Testament. So yung in-example ko na verse, galing siya sa Psalms 18:5. Tapos ang Hebrew version nun nasa Psalms 18:6 kasi iba ang basta yung pagkakasulat nila, iba sila ang magsulat. So try ko siyang quote from memory. Hablesiol Sababuni Kadamuni Mukshi Mot. Translation naman nun, the sorrows of death, hindi hell, death. Sasabihin nila, essentially, hell is eternal death kasi nga, separation siya from God in spirit, whatever. Tapos, literal na lugar ang impyerno. Pero, hindi lang yon yung instance na ginamit ang Sheol sa Old Testament. Bereshit 37:35, hindi ko na i-quote from memory, basta andun yung word na yon. Tapos, ilalagay ko na lang yung Psalms 18:6 nung Hebrew Bible para makita yung character. Bereshit. Ano yung Bereshit? Genesis. Ahem. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted. And he said, for I will go down into the grave unto my son mourning. Thus his father wept for him. Ang ibig sabihin ng Sheol, libingan. Libingan siya, libingan. Hindi siya afterlife, libingan. Kasi nga, patay, libingan. Patay, libingan, patay, libingan, nakahukay, libingan. Yun lang. Kapag ka namatay ka, according sa mga ancient Hebrew nun, patay ka. As in, walang parusa, walang langit, patay ka. Dito pumupunta yung clash ng Hebrew reading, Jewish reading, sa Gentile reading. Kasi ang mga Hebrew naniniwala sa Nefesh. Tapos ang mga Gentile, early Greeks, naniniwala sila sa Psyche, Pneuma,
Ang nefesh, kasi para sa mga Hebrew, kapag ka namatay ka, kasama yon na magdi-disintegrate kapag ka namatay ka. As in, pag namatay yung laman mo, yun na yun. Tapos, sa mga Gentile naman, naniniwala sila na ang psyche, kaluluwa, pneuma, immortal. Eh, saan nila nakuha yun? Nakakalito naman. Plato, metaphysics. Mga philosopher, ang mga naka-adapt ng apocalyptic teaching ni Jesus. Tapos, kapag na-incorporate yung habang buhay, nabubuhay ang psyche ng isang tao, na ko-correlate doon yung siguro habang buhay nasusunog yung kaluluwa sa impyerno, which is wala sa Hebrew teaching. Wala talaga. Kung susundan kasi natin yung earliest context nila Jesus nung buhay siya dito sa mundong to. Tapos tinuturo niya na magugunaw yung mundo, tapos lahat ng mga mabubuti pupunta sa kaharian ng Diyos, tapos lahat ng masasama susunugin. Walang eternal fire. Walang eternal torment. Ang mangyayari sa kaluluwa mo kapag nasunog ka, poof. Hindi ka habang buhay na nasusunog. At syempre, lalo na kung yung kultura na naka-adapt nung turo niya, may takot doon sa idea na yun, gusto nilang i-spread yun. Kasi nga, kawawa naman yung mga kaluluwa na masusunog sa Gehenna, impyerno. Kung ganun pala yung nangyayari pagkatapos natin mamatay. Hindi po tayo ang target audience niya. Yung target audience niya po, mga Hudyo. Kung titignan mong mabuti yung language ng Old Testament, it's all about the covenant of the one true God to the Israelites. Tapos ini-incorporate na lang nila doon yung mga Gentile kasi nga tao pa rin sila, and under that ethnocentric culture, ang sasabihin nila sa mga non-Jew, kahit na hindi kayo under the 613 laws of Moses, kailangan sumunod pa rin kayo kay Yahweh kasi siya lang yung nag-iisang Diyos. Nagiging language na ngayon ng mga Gentile na naka-adapt ng turo ni Jesus Christ. Diyos siya, tapos dapat meron kang relationship with Jesus, o di kaya nabinyagan ka in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit para okay ka na pumasok sa langit, which is very different kasi ang sabi ni Jesus, yun nga, dadating na ang kaharian ng Diyos, magpabinyag na kayo para malinis kayo sa kasalanan, walang formula. Lahat ng yun tinuro ni John the Baptist sa kanya. Tapos lahat ng yun adapted lang din ni Paul. Yung mga sinasabi ni Paul na resurrection, about siya doon sa belief niya na pabalik na naman tayo sa creed, resurrection of the body, life eternal, na lahat ng mga kayo mabubuhay ulit, tapos husgahan sila ng Diyos pagka dumating na yung kaharian niya, tapos lahat ng mga hindi pasok doon itatapon sa dagat-dagatang apoy, na yung dagat-dagatang apoy na yun, kapag napunta ka doon, hindi ka habang buhay na susunog. Pagka napunta ka doon, nasunog ka, wala ka na. Now, over time, nung na-develop din yung Gospel of John, doon na dumating yung interpretations na i-correlate sa mga sinulat ni Paul sa mga letter niya na tingnan mo yung language na to, ibig sabihin nun Diyos si Jesus, ibig sabihin nun namatay siya para sa lahat, hindi lang para sa mga Hudyo, para din sa mga Gentile. Kasi nga andun na yung takot nung mga Gentile na naka-adapt na apocalyptic teaching ni Jesus. Tapos meron silang idea of the immortal psyche, hindi yung nagpe-perish na nefesh.
So, ano na after this? Hindi talaga natin alam. Hindi natin alam. Kaya, ang kapal ng muka ng tao na sabihin na hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, pero gagamit sila ng libro na hindi man lang nila minsan tinitingnan kung ano yung basic history ng Bible, tapos sabihin eto yung katotohanan, dapat sumunod ka dito, kung hindi masusunog ka habang buhay. 1 Corinthians 13:13, mahalaga ang faith, hope, and charity. Is that faith, hope, and charity